Magandang araw pong muli mga ka-DIY. Sa video po ito ay magtatanim naman ako ng napier grass. Itong napier grass ay ito yung ginagamit kong pampakain dun sa alaga kong kambing. Gusto ko magpadami ng napier grass kaya ililipat ko itong tanim ko na napier. Puputulan ko siya ng dulo. Magtitira lang tayo ng halos mga 1 dangkal dito sa napier grass. Tapos yun naman dulo, yun naman yung itatanim natin para makaparami tayo ng napier. Para maraming maipakain sa alaga natin na kambing. Dito papantayin ko naman itong lupa para magandang tingnan pagtubo ng napier grass. Para pantay siya. Saka yung ng tubig magandang hindi siya may istakan ng tubig sa gitna para di mabulok yung puno ng napier na itatanim natin. Dun pala po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe naman po at huwag nyo naman pong kalimutan pindutin yung subscribe at like at idamay nyo na rin po yung bell button para updated po kayo sa mga susunod ko ba na i-upload na video. Maraming salamat po dun sa mga nag-share, nag-comment, nag-like at dun sa mga nauna kong in-upload na video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Napakalaking tulong po nito sa akin. Maraming thank you po sa inyong lahat. Salamat po. Ito po yung tanim ko na napier. Binisita ito ni Paing kaya ganyan ang itsura. Nadahon ni Paing kaya halos punit-punit, lagas-lagas yung dahon niya. May malalaki na siya. Kukuhain ko po yung malalaki, puputulan ko para makapagtanim dun sa tataniman natin dun sa taniman nitong napier na ito para makaparami tayo. Dahil yung kambing natin soon baka dumami na, kailangan natin ng maraming pampakain sa kambing, yung masustansyang pakain sa kambing. Start na po tayong magputol. Ganito po ang napier grass. Yan, para siyang titingnan nyo para siyang tubo, pero hindi po siya tubo, napier. Pambahog sa kambing. Yung style ko po pala sa pagputol nito para pagkukuha ng pantanim, hindi ko siya sinasagad sa puno. Nag-iiwan ako ng at least mga 4 inches siguro ito. Para dito kasi sa pag pinagputulan ninyo itong buko na ito, diyan siya magsisimulang magkaroon ng tubo diyan sa udog niya. Ito pong tatanggalin ko na dahon para di masayang. Ipapakain ko dun sa alaga kong kambing mamaya para di masayang. So medyo marami tayong nakuha. Kaya ito, babahog ko mamaya sa alaga ko na kambing para di masayang. Ganito yung ginagawa kong pagputol dito sa napier. Ito nasa 8 inches siguro ito ang pagkakaputol ko nito. Kung mahaba po yung pagitan ng buko o udog, nodes, kahit lang siya, magputo lang kayo ng dalawang buko lang. Ito kasi ang gawa ko, malimit yung malimit yung buko, kaya ginawa kong 3. Dito po kasi tumutubo yung yung supling dito sa buko. Diyan sa mga buko na yan ang gagal. Diyan yung
sumusupling yung mga ano niya dyan sa tatlo. Hindi siya dito tumutubo sa gitna, dito siya sa tatlong buko. Tapos ang pagtanim nito, yung ginagawa ko, naka 30 degree angle siya, nakaganyan siya. Hindi siya nakapatusok. Papaliwanag ko po mamaya kung bakit hindi siya pwedeng patusok o bakit kailangan ay naka 30 degree siya. Kaganyan. Ganun lang po yung style ko sa pagtatanim. Hindi ko po alam yung style ninyo sa pagtatanim ninyo. Yun lang po yung pinaka-style ko. Pag maputol pala po kayo nitong napier na ito, kailangan matalim ang itak, yung itak na gagamitin ninyo, kasi pag mapurol kung yung itak ninyo hindi matalim, pag itak ninyo dito maaaring mabugbog lang itong ano niya, itong katawan, tapos pwedeng pumutok itong buko niya, masisira po siya, hindi na siya tutubo kasi puputok, madudurog itong buko. Diyan kasi nagmumula yung suhi niya, yung tubo niya diyan ang gagaling. Kaya kailangan matalim yung itak na gagamitin ninyo para hindi pumutok hindi mabugbog itong katawan ng napier. Ito na po yung nakuha ko na na pananim na napier do sa nauna kong tinanim, na yung kinuna natin ng napier do sa una kong tanim. Halos ano siya, yung maitatanim ko ngayon halos times 3 o times 4 do sa nauna kong itinanim na napier. Mabilis ko nang mapapadami yung napier na pambahog dun sa pakain dun sa alaga kong kambing. Kasi pag panahon ng tag-ulan, napakahirap pag may alagang kambing. Kasi hindi mo siya pwedeng ilabas pag maulan ng panahon dahil mabilis magkasakit ng kambing. Hindi pwedeng makakain ng basang damo yung alaga nating kambing. Nagkakaroon siya ng parasite. Tapos mabilis siya magkaroon ng bulati. Kaya ang ginagawa ko dun sa alaga kong kambing, pag panahon ng tag-ulan, hindi ko na siya inilalabas ng kulungan. Kinukunan ko na lang siya nitong napier, tapos sinahaluan ko ng Madre de Cacao. Isinasabit ko dun sa kulungan niya nakatali para dun na lang siya kakain, hindi ko na siya palalabasin para hindi magkasakit. Ang kambing kasi masyado siyang sensitive pag panahon ng tag-ulan, mabilis siya magkasakit. Iniiwasan din natin yung pagkakaroon ng sipon, kaya kailangan magpadami tayo ng napier para pampakain sa mga kambing. Hindi lang kambing ang kumakain ng napier, pwede ring rabbit, karabaw, baka. Maraming kumakain ng napier. Pero ang alaga ko lang talaga kambing. Pero soon, malay natin magkaroon tayo ng baka at karabaw. Maraming tayong pambahog na napier. Start na po tayo sa pagtatanim. Let's go! Papantayin ko naman itong magpapantay naman tayo nitong lupa na pagtataniman. Maganda kasing pantay siya para pagtubo niya magandang tingnan. Sa pagtatanim po nitong napier, yung style ko po sa pagtatanim nito, disclaimer lang po dun sa mga hindi po ako veterano sa pagtatanim ng napier. May kunti lang po ako nalalaman sa pagtatanim nito. Ang style ko po dito, hindi ko siya itinatanim ng katulad sa ganitong patusok. Hindi ako nagtatanim ng ganyan, yung patusok na ganyan. Pero pwede rin naman po yan. Kaya lang ang disadvantage po pag ganitong patusok siya,
Pag inabot siya ng tag-init na panahon, yung sobrang init, pag hindi pa siya nagkakaroon ng ugat saka hindi pa siya nabubuhay, may possibility po na na itong hindi nakabaon sa lupa, matutuyo po yan. Hindi na siya mabubuhay dito, hindi na magkakaroon ng suhi o hindi natutubo dito yung niya sa mga dito sa buko, sa nodes dito sa buko na ito, di nalalabas yung suhi katulad ng ganito kasi matutuyo siya pag inabot ng tag-init. Ang mabubuhay lang po niya itong nakabaon na ito sa lupa, yan lang ang mabubuhay niya. Diyan lang siya magkakaroon ng suhi. Di katulad nung di po, unlike po dun sa sa ginagawa ko na naka 30 degree angle ng lubog siyang ganyan. Medyo nakahapay ng konti, pero hindi naman totally nakahapay, may nakalabas na konti. Ganyan po ang ginagawa ko, saka ko yung tatabunan ng style na ganyan. Yan po. Kahit maabutin siya ng tag-init, kahit mainitan siya ng todo, ang matutuyo lang po niya itong dulo. Magkakaroon pa rin po siya dito sa nakabaon sa lupa ng doon sa mga udog niya, sa mga mabubuhay pa rin yung nandito niya, yun doon sa tatlong nodes na nandito sa ng napier. Ito lang ang mabubulok niya. Kaya yun po ang kagandahan pag ganito yung style. Mabubuhay siya kahit tag-init. Ang matutuyo lang niya itong dulo. Di katulad nung nakatayong ganyan, pag inabot ng tag-init, matutuyo itong dulo. Ang mabubuhay lang yung nakalubog. Sayang po kung binili nyo man itong ganitong cutting, sayang. Ang mabubuhay lang doon lang sa isang buko. Itong dalawang buko na ito, wala diyang mabubuhay kasi matutuyo. Kaya ganun po ang ginagawa ko. Di ko po alam kung anong style niyo, pero pwede naman siyang patayo. Depende po sa kagustuhan ninyo. Yun lang po yung style ko, yung idea ko sa pagtatanim. Na po, natapos ko na yung pagtatanim. Didiligan ko naman. Ang style ko po dito halos medyo pinagdikit-dikit ko siya ng konti. Hindi naman dikit na totally. Mas lang siya, medyo malapit. Kasi pag mahangin, para pag tumubo na sila, pag mahangin, may magkukontrahan sila. May laban sa hangin pag medyo dikit-dikit sila. Kasi yung kabila, yung tinanim ko na una, malalayo ang pagitan nila. Nung dalawin ni Paing, ayun, wasak-wasak ang dahon. Saka natumba sila, naturumba yung puno. Kaya dito, binago ko yung style ko. Medyo malalapit na sila sa isa't isa. Parang parang magjuwa. Kailangan ay malapit sa isa't isa. Sana all. Didiligin ko pala dahil baka hindi umulan mamayang gabi. Dapat kasi ito mabasa. Bukas mainit na tanghali, baka kailangan natin diligan.